Hindi raw siya nagtatago pero ayaw humarap sa media ng alkalde ng San Marcelino, lalawigan ng Zambales. Tungkol po ito sa bintang na nanggahasa siya ng isang menor de edad. Ang hepe naman ng pulisya ng San Marcelino ay tinanggal na sa pwesto dahil sa hindi niya pag-aresto sa alkalde. Nakatutok si Dante Perello. Nakikipagpulong na raw si San Marcelino Zambales Mayor Jose Rodriguez sa kanyang mga abogado, pero wala pa raw itong balak humarap sa media sa ngayon. Gayunman, ayon sa tauhan ni Mayor sa munisipyo, hindi nagtatago ang alkalde. Hindi naman nagtatago si Mayor. Actually, itong nangyari ngayon is a very serious accusation, so he's taking it very seriously. So sa ngayon kasama niya yung abogado niya and they have a conference ongoing right now. Nakahain na sa piskalya ng Olongapo City ang mga reklamong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 at child abuse laban sa alkalde. Halos buong araw na wala sa munisipyo si Mayor Rodriguez. Hindi rin namin siya naabutan sa kanyang bahay sa Barangay Lawag. Wala rin siya sa rest house sa San Marcelino. Ang rest house kung saan daw naganap ang umano'y pang-aabuso sa magte-13 anyos pa lang na biktimang si Charis. In due time, he will issue an official statement for this matter. They're taking their time to how to go about it. Naging mailap din sa media ang mga pulis ng San Marcelino. Bagamat sinamahan ng 2 pulis ng bayan ang ina ng biktima at mga taga-DSWD para bawiin si Charis sa bahay umano ni Mayor Rodriguez nung linggo, nagtatanong ang kampo ng batang biktima kung bakit hindi man lang daw kinwestiyon o inaresto ang alkalde. Ang Chief of Police na si Preston Bagangan wala sa istasyon buong araw. Sinubukan namin siyang tawagan sa cellphone pero nakapatay ito. Hindi rin siya sumasagot sa mga text message namin. Mula rito sa San Marcelino, Zambales, Dante Perello, Nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, makakasama po natin ngayong gabi sa Chika Minute ay ang nakakaaliw at kaaya-ayang kapuso natin si Grace Lee. Grace! Thanks, Mike. Excited na si Ryan Agoncillo sa nalalapit na pagdating ng baby nila ni Juday na si Lucho. Sa October na kasi expected na manganganak ang Mrs. ni Ryan na si Judian Santos. Magkichika kay Aubrey Carampel. Puro trabaho. Yan daw ang ginagawa ni Ryan Agoncillo bilang preparasyon sa nalalapit na panganganak ng asawang si Judian Santos. Pero di pa rin nalilimutan ni Ryan ang kanyang mga libangan. Isa na ang drifting. Kamakailan daw ang team ni Ryan ang nag-champion sa lateral drifting competition. We have the 5-time drift champion in our team, si Alex Perez. So every time he really battles it out with everyone. Although this year was a very close fight, yung champion namin still found a way to win. Sa Oktubre na nakatakdang manganak si Juday sa kanilang baby boy na pinangalanan nilang Juan Luis at Lucho naman ang nickname. Hindi na nga nakasama pa si Ryan sa show ng Itbulaga Dabarkad sa Anaheim, California. Kasi anytime now, baka biglang tawag doon yung contraction si Juday. Starting late September to mid-October, alert na kami niyan. Excited na nga raw silang mag-asawa sa pagdating ni Baby Lucho. Kumpleto na nga raw sila ng mga gamit. Pero halos wala na nga silang binili dahil marami silang natanggap na regalo para sa kanilang bagong baby. Yung biro ko nga, yung batang yun, paglabas nun, napakalinis siguro nun dahil ilang baby shower na yung napuntahan eh. Tapos yung mga kaibigan namin, sobrang generous. Thank you to our friends. Aubrey Carampel updated sa Showbiz Happening. Binibining Pilipinas International Krista Kleiner, pinaghahandaan ang pagsabak sa Hollywood. Tutukan yan. Sa gitna ng bad news, nariyan ang good news. Isa na naman pong taxi driver nagpakita ng katapatan. Ito ay nang isaoli niyang naiwang bag sa minamanehong niyang taxi na naglalaman ng mahalagang gamit at Canadian dollars. Dinala niya ang bag sa DZBB para ipanawagan sa tunay na may-ari. Ang kwentong yan, tinutukan ni Lay Alves. Dagdag pogi points para sa mga taxi drivers ang ginawang kabutihan ng isa sa kanilang mga kahanay nang magsauli ng isang bag na naglalaman ng mamahaling gadgets ang driver na si Efraim Aguilana. Matapos ang magdamagang pamamasada, madaling araw na nang mapansin daw ni Efraim na may naiwang bag sa loob ng kanyang taxi. Naglalaman ito ng laptop, iPad, relos at wallet na may lamang passport at 1,200 Canadian dollars. Noong una, nagdalawang isip pa raw si Efraim kung saan niya ito isasauli. Gayong hindi na niya maalala kung sino sa kanyang mga pasahero ang nakaiwan nito.
Kasi po, sabi ko, isip ko anong gagawin ko doon. Baka pag nasa bahay na lalo pa ako magkaisip ng masama. Yung anak ko, ma'am, kambal yun parang inspirasyon ko yun. Papakain ko sa anak ko yung hindi ko naman sariling pera. Payo raw ng kanyang asawa at hipag, ipanawagan na lamang ito sa Super Radio DZBB para agarang matunton ng may-ari. Agad namang kinontak ng DZBB ang may-ari ng bag na si Susan Beyaban, isang OFW sa Canada. Ani Susan, sobrang nag-aalala daw siya dahil 2 linggo lang siyang magbabakasyon dito sa Pilipinas at nandoon sa nawawalang bag ang kanyang pasaporte at working visa. Tinanong ko na yung guard, kinuha namin yung plate number. Balak namin ipatrace sa LTO. May tumawag sa bahay. May tumawag sa inyo? Sino yung tumawag sa inyo? Edwin Ramos. Labis ang kanyang pasasalamat kay Efraim. Bilang gantimpala, binigyan ni Mike Enriquez si Efraim ng Biblia para mas lalo pa raw nitong pag-ibayuhin ang kanyang mabuting gawain at maging tunay na huwaran ng katapatan. Maliit man ang kinikita ni Efraim sa araw-araw na pamamasada, konsensya at kabutihang loob raw ang umiral sa kanya. Mas magaan yung pakiramdam ko na naisuli ko yung ganyang kalaking bagay. Leigh Alves, nakatutok, 24 oras. Susunod! 100 araw na lang, Pasko na! O mga murang Christmas decor, ituturo namin kung saan nyo mabibili. 15 estudyante sa Antique, nahulog ng bumigay. Ang dinaanan nilang footbridge, 3 ang patay. At Barbie Forteza at Joshua Dionisio, may kakaibang gimmick. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 oras.